sa kanila, hindi yung kanilang dugo. Ang nagugnay sa kanila, yung kanilang espiritu. Amen. Hindi yung kanilang pagiging magkapatid, kundi alagad ng Panginoon si Juan. At nagmamahal si Juan sa Diyos. At pagka ang tao nagmamahal sa Diyos, kaya niyang pakisamahan, pagtiyagaan, at manatili kanino man. Amen. Amen. Kaya this story, makikita po natin na bagamat si Ruth, bata pa sa pananampalataya, 10 years nung namatay ang kanyang asawa. Kaya ang kanyang pananampalataya ay bata pa rin kumpara doon sa mga Israelita. Ginamit ng Diyos at dinirect ng Diyos ang kanyang pananampalataya na samahan ng kanyang diyanan na babae na nag-iisa na kailangan ng tulong at katulong sa kanyang buhay na sasalba sa kanya. At the end of the story, na siya pa rin palang tutubos sa kanya. Amen. Kaya naman po sinasabi, and use your faith and obedience to transform defeat into victory. Yung kasawiang palad ni Ruth, binaligtad ng pananampalataya ni Naomi, ni Ruth, na lahat ng bagay na sinabi ni Naomi sa kanya, sinunod niya. Kaya sa panghuli, God is concerned about the details of our lives, and this fact should give us courage, joy, and as we seek to live each day to please Him. Sa buhay po ni Ruth, lahat ng bagay na sinabi ni Naomi in details, hindi niya tinanggihan. Nagpasakop siya, sumunod siya. At hindi siya napasama, bagkus nakarating po siya doon sa kay Boaz. Sinasabi po, pangalawa, it reminds us of the redemptive work of God. Nung si Ruth, nung nasa Israel na sila, sa umaga, kailangan niya maghanap buhay, pumunta siya sa bukid sa pagkatanihan ng trigo at cebada, at naki-pick up siya o dumampot siya ng namulot siya ng mga bidhi. Pinaintulutan siya ng mga bantay doon at mga kasamaan doon hanggang makita siya ni Boaz, nakilala siya at kinilala siya. At dahil po doon, pinakita na tinulungan ni Boaz si Ruth. Bagamat siya Moabita, pero dahil sa kanyang pagsama sa kanyang biyenan at pag-embrace sa pananampalataya noon ang kanyang biyenan, kinilala niya na si Ruth ay isa rin sabi niya anak. Hindi niya ginawa ng masama, pagkos pinagpala niya pa po. At sa ganung paraan, yung ibinalita na ni Ruth kay Naomi na siya'y namulot ng mga kain, ng mga sibada sa bukid ni Boaz. Sabi niya, sa susunod, pagbalik mo ron, ang gawin mo naman, matapos kumain at matulog si Boaz, ang gagawin mo, una, magkaya ka ng mayos. Papamu ka. Yung the best. Yung kaakit-akit. Maganda naman si Ruth. Nagpaganda pa lalo, di mas lalong maganda. At sabi niya, pagka napulog na si Boaz, tumabi ka. Kaya nandoon sa kanan. At iyong takip na kanyang paa, iangat mo. Kasi ayon sa batas, pagka ang sa kanak na babae, nabalo, at sabi rin nito, tumabi doon sa pagkatulog ng kanyang anak, dapat niya nang pakasalan. Kaya nag-propose si Ruth, nung magising si Boaz, na sinabi niya, nag-propose siya, pakasalan mo ako. At dahil po doon, sabi ni Boaz, sige, kaya lang, hindi ako yung sabi mas malapit na kanak. Pagka yung kaanak na pinsan ko na mas malapit na kanak ni Elimelech ay hindi pumayag na bilhin ng lupa, pakakasalan kita. Dito po, ginawa ni Boaz yun, hindi lang po dahil sa kautusan, kundi sa panahon nung makita niya on the first sight, nagkaroon na siya ng spark kay Ruth. Kaya pinabulan niya
yung babae nito. Bagamat meron silang distance na kanilang edad, meron na siyang nakitang pag-ibig kay Ruth. Kaya nung nag-propose si Ruth sa kanya, kaya nga po, no, minsan babae talaga nagpo-propose eh. Nung nag-propose si Ruth, talagang tinanggap ni Boaz. Gumawa siya ng parang. Kaya kinamaga, nagpunta siya roon sa city gates. Abangan niya yung tao na pinsan na malapit kay Elimelech. Aalok niya yung lupain. Pagkat tinanggihan, doon niya na pakakasalan si Ruth. Yun po yung kwento ng pag-ibig. Na beyond the law, nandun doon yung pag-ibig ni Boaz kay Ruth, bagamat si Ruth ay isang Moabita. Pero actually, hindi na siya nag-alinlangan kung Moabita ba si Ruth, kung kalahi o hindi. Sapagkat ang nuno o nanay o ang lola ni Boaz ay si Rahab. Kilala niyo si Rahab? Yung yung nagligtas doon sa dalawang spies na isang harlot. Isa siyang pagano rin, prostitute. At ang napangasawa, isa sa spies, ang pangalan si Salmon. At si Salmon, naging anak niya si Elimelech. Diba? Si Boaz. Si Boaz. Kaya naman, hindi niya tinanggihan si Ruth na bagat Moabita, sapagkat ang lola niya ay isang taga-Jericho. Minsan tayo para bang sumisino ng tao, di ba? Pero sa isang tao na kumikilala sa Diyos, ano man ang background ng isang tao, ano man ang kanyang, sabi nga yung pagkakamali o failure sa buhay, hindi ng batayan ng pagtanggap, kundi ang pag-ibig na sinubos. Amen. Kaya naman, makita natin doon, no, beyond the story, nagplano agad si Boaz. Kasi talagang on the first sight, love. No, sabi nga, yung pag-ibig ay nandoon. Anong tawag doon na uri ng love? Ano love? Love at the first sight. Unang pakikita pa lang, nag-spark na agad ang mata at puso ni Boaz. Amen. Amen. Love story po ito yung Ruth. Kaya ito po yung pagpapakita sa kwento po nito, yung reminds us of the redemptive work of God. Na si Boaz as the kinsman, redeemer. Sapagkat nung pinakasalan na ni Boaz si Ruth, tinubos niya yung lupain. At ito'y binalik sa pangalan, hindi para kay Ruth at di rin kay Boaz, kundi sa pangalan ni Elimelech. Kaya yung pangalan ng lahi ni Elimelech na doon. Amen. At alam niyo po ba sa kwento na ito, ang Boaz ay kumakatawan as kinsman redeemer. But when it comes sa salvation, ang tunay na kinsman redeemer ay walang iba kundi si Jesus. Siyang ating redeemer. Siyang ating manlulubos. At tinubos tayo, not out of the law, of redemptive law or redemption law, but out of God's love and grace. At ang redeemer natin, mismo siya ang naging kabayaran. Amen. Si Boaz may pambayad, pero si Jesus, siya ang kabayaran. And that is more than dun sa love na pinakita ni Boaz. Amen. Kaya naman po sa huli, the story opens with Ruth as an outsider, a stranger, but it ends with Ruth as a member of the covenant community because she has married Boaz, her kinsman redeemer. He paid the price for her to be redeemed. And last, it records us of the deepening relationship with the Lord. Na lumalim, no, yung ugnayan. Noong una, si Ruth, sa bukid na nagpupunta, namumulot lang.
Pwede siya mag-stay doon. Pwede ang isang mananampalataya, namumulot lang. No? At tumatanggap lang ng biyaya. Pero, si Ruth, no, in-advise ni Naomi, huwag ka lang mag-stay dyan. Pakasalan mo yung may-ari ng lupain. At ano nangyari? Lumapit siya, nung natutulog ito, tinanggal yung takip sa paa at nahiga sa kanan. Pagpapakita ng pagiging malapit niya sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang po dapat tayo manatili bilang namumulot lang ng biyaya. O nananatili lamang doon sa labas, pwede kang mas malapit sa iyong Panginoon. Katulad ni Ruth kay Boaz. Siya ay nanatili sa kanan ng kanyang Panginoon. At later, pinakasalan siya at nagpakasal sila. Na kung ano meron kay Boaz ay mapapa sa kanya. Our closeness to God ay magbibigay sa atin ng daan upang kung ano meron ng Panginoon ay sa atin ngayon. There was a story of two boys. Sila yung maging magkaibigan doon sa lugar po ng resort o doon sa tabing dagat. Yung isang bata, may yaman o mayroong ari-arian. Meron siyang mayamang magulang. Actually, resort kanila. Pero yung isang bata na taga roon, namamasyal lang. At sila'y sa kanilang pagtatakbo, naging magkaibigan. Kaya itong bata na ito, na taga roon, mahusay mag-drawing. Kaya naman, nagkasundo sila na i-drawing yung kanyang kaibigan na may-ari ng resort. Pinid niya na ayon sa kanyang kakayanan. Bali, dilingid sa kanila, na yung bata pa lang, may sakit at mamatay na. At dumating yung time na namatay yung bata at pagkatapos nilibing. Dahil wala na yung bata, ibibenta na ng magulang yung resort at nagkaroon ng auction. At sa auction, nandun po yung mga malagang properties sa resort. At nandun din po yung picture ng kanyang anak na naka-display at meron na rin presyo. Talagay natin mga $50. At dumating yung araw ng auction. At yung auction na yon, nakita ng mga auctioneer yung mga kasangkapan. At gusto nilang bilhin. Bawat isa meron gustong bilhin. Pero nung dumating na yung may-ari, sabi ng may-ari, hindi ko yan ipagbibili. Yung pala, rules niya, kung sino ang bibili ng picture ng kanyang anak, sa kanya ang buong bahay. Walang nagka-interest doon sa picture ng bata na pinili ng bata. Pero nung time na yon, dumating yung kaibigan ng bata. No? At siya pala yung gustong bumili ng picture ng kanyang kaibigan. At alam niyo saan napunta yung resort? Dun sa bata. Kasi anyone who takes the picture takes it all. Kaya yun ang pangasawa ni Ruth si Boaz. Lahat ng meron si Boaz, meron din si Ruth. Yun ay pagpapakita ng kanilang malapit na ugnayan. Kaya pagiging malapit na ugnayan, hindi lang po ito nagbibigay ng ating kaligtasan. Ito'y may biyaya ng kasaganaan maging sa buhay. Kaya manatili ka lang kay Lord. Dumating man ang time, mawala ka ng asawa, mawala ka ng dalawang anak o wala ng anak. O meron ka lang isang o dalawang manugang, no, nakasama mo, o minsan hindi pa ayon sa iyo, pero isa ayon sa iyo, manatili ka. Amen. Don't be bitter. Sapagkat ang Diyos, tapat siya sa atin. Sa paglipas ng panahon, ang plano ng Diyos sa pagkatawag natin, di ba? Tulad ng Israelita, mula sa Egypto, dinala sila sa lupang pangako, hindi para patayin at parusahan, kundi bigyan
ng buhay at sa ganun. Ganun din sa atin. Mula sa mundo ito, tinawag tayo ng Diyos, niligtas niya tayo. Tinubos niya tayo, at tulad ni Boaz, sa malaking halaga, at ito'y si Jesus. At siyang ating kinsman redeemer. Manatili tayo sa Kanya, maliligtas tayo. At sa sagana, maging ito. Ayaw po'y magpo-communion. Pwede na natin ipamigay and as we worship the Lord. Glory to God. Awitin lang po natin yung last song. Hindi, isa yung blessed baby. Yung first song.
pagkaanak, bagamat merong higit na may karapatan sa kanya, sabalit tinanggihan ito at dahil naman sa kanyang pag-ibig para kay Ruth at pagtupad sa redemption law sa kanyang bayan, tinubos niya ang lupain at ibinalik ito sa lahi ni Elimelech. Sacrificially, hindi siya after sa lupa, kundi after siya kay Ruth na kanyang inibig. Bagamat siya ay isang Moabita, hindi Israelita, pero dahil sa kanyang pag-ibig, katapatan sa kanyang biyenan at pagsunod at pagkilala sa Diyos na kanyang biyenan, ang Diyos ng Israel, siya'y napabilang sa miyembro ng pamilya ng Israel. Na kung sino ang Diyos ni Naomi ay Diyos na rin niya. Salamat, Panginoon, sa pananampalataya na binigay niyo sa bawat isa. Sa aming tunay na manunubos ang aming Panginoong Jesucristo na nagmahal sa amin na bagamat kami ay nasa ilalim ng kasalanan at maging sumpa, tinanggap mo ito, ikaw mismo naging kabayaran para sa amin. Kaya naman sa pag-alala at pagdiriwang ng Holy Week, ang alalahanin po namin ay hindi ang tradisyon, hindi ang kautusan, kundi ang iyong pag-ibig at biyaya sa amin. Na hindi kami karapat-dapat, tinanggap mo kami, pinatawad, at ibinilang mo kami bilang tagapagmana ng iyong yaman at maginang buhay sa kalangitan. Salamat po sa umagang ito at bilang pag-alala po namin sa iyong kamatayan, minsan pa, tinatanggap po namin ang osyang ito bilang iyong katawan at simbolo, Panginoon, na iyong katawan na nabayubay na walang kasalanan ay naging kasalanan dahil ikaw ang naging kabayaran ng aming kasalanan. Salamat sa iyong pagtubos sa amin, sa iyong paghihirap at maging sa iyong pag-ibig na umangkop sa kamatayan. Salamat po kapag patuloy niyo kami linisin at patawarin at banalin. Ikaw aming talalangin, pasalamatan natin. Ito ang Diyos, simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Panginoon, sinabi niyo po, hindi ang ginto, pilak o anumang bagay sa mundo ito ang tumutulong sa amin, kundi ang iyong banal na dugo, ang iyong buhay na umangkop sa kamatayan. Salamat po sapagkat walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Inamin po natin ang pasalamatan ng Panginoon. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi, glory to God. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at inom sa upang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Salamat po, Diyos. Dalangin namin ang iyong patuloy na kabutihan at tawag sa bawat isa ay aming maranasan sa pamagitan ng pag-ibig ng Ama, ang pagpapatawad ng Anak, at ang patuloy na pagkikisan at pagsama ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi na, Amen.
Hallelujah! Glory to God. Napakaganda na ating pong napakinggan, ating nakatotohanan. Nakapagtibos tayo ng Diyos, ito'y dadaloy sa pumungan. Ganoon ang nangyari kay Naomi. Si Naomi ay natubos sa kanyang kahihiyan, doon sa kanyang kalustahan. At tunay, yung tinanggap niyang biyaya mula sa pagpapala, mula sa kay Boaz, at dumali ito sa pamamagitan na naging matapat. Tandaan po natin. Ang paglilingkod ng tapat ay pinagpapala hanggang sa wakas. Yan po tatandaan natin. Tayo po ay dadako sa pagkakaloob. Hallelujah! Ang sabi ko, Malakay 3, doon po tayo. Sabi po dito sa 9. 10. Yan. Simulan po natin sa 8. Ang tanong 6 po, para mas maganda. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manumbalik din ako sa inyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Sa 8, ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit, pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga 10 bahagi at mga handog. Isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng kalangitan, bintana ng langit, at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumuhay na ng sagana ang inyong mga ubasan, dahil dito isasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad, sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Hallelujah! Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Alam po natin ang nagiging hadlang sa ating buhay upang di natin matamo ang biyaya ng Diyos ay ang kasalanan. Ang kasalanan na ito na hindi pagiging matapat sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang sabi ng Diyos, siyasat ko ang puso at isipan ng bawat isa. Ang Diyos nating sinasampalatayanan ay makapangyarihan sa lahat ng lumikha ng langit at ng lupa. Nagbigay sa atin ng buhay at ng ikabubuhay. Ang pangako ng Diyos kailanman hindi niya tayo pababayaan, ni iiwan, ni sagip man. Tayo'y kanyang sasamahan habang tayo'y nabubuhay sa daigdig na ito. Kung paano si Naomi ay pinagpala ng Diyos, bagamat maraming pagsubok na dumating sa kanyang buhay na walang kanyang breadwinner. Katulad ng mga byuda sa atin ito ngayon. Walang mga tagapag-abot ng pananalapi. Pero ang Diyos kailanman hindi nakulang. At kung lagi natin bibilangin ang mga biyaya, sabi niya, count your blessing. Lagi natin bilangin ang mga biyaya. At isipin natin yung kalagayan natin ngayon sa kalagayan natin noon. Na talagang ang biyaya ng Diyos ay higit sa sapat. Nagiging higit sa sapat ito upang ang mga biyaya na tanggap mo, natanggap natin, ay dumali ito. Hindi lamang sa ating sambahayan, kundi sa lahat ng may nangangailangan at higit sa lahat, sabi ng banal na kasulatan, sa pangangailangan ng kanyang tahanan.
Ito po ang katubunan sa lahat ng pangangailangan. Sabi nga, all things work together for good. Ang lahat ng bagay na binibigay natin, ito yung kakalakit-lakit sa ikabubuti, kaayos ng kalagayan, hindi lamang ng iglesia, kundi sa buhay ng bawat pamilya. Magtapat lang po tayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang nagtatapat, sumasagana ng higit sa sapat. Yan. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin. Higit sa lahat, maraming nararating ang ating mga pananalapi sa labas. Natutulungan natin ang mga ating mga misyon. Natutulungan natin ang ating mga kapwa na may pangangailangan. Alam nyo, ang talagang pagbinilang natin, ang biyaya ng Diyos, hindi natin kayang bilangin sapagkat marami sa atin may nakapondo pa. Ano po? May reserve fund na tinatawag sa bangko, sa alkansya. Ano? Hindi lang sa bulsa. Hallelujah. Hawakan po natin yung ating mga kapot, handog. Hallelujah. Patuloy natin pasalamatan. Sabi ang may nagkakaloob ng may dala. Ang ani ng may tuwa. At dala ang buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga, magkaroon tayo ng masaya at tayo tatanggap ng sagana. Hallelujah! Padakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ang mga lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Nakita po namin sa antanan ng aming buhay, sa aming journey, Lord. Mula pa noon, ikaw ay aming kilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas. Kailanman hindi mo kami pinabayaan. At nakita namin, O Diyos, inaangat mo ang aming buhay. Naangat mo ang aming kalagayan sa buhay nito. At nakita at naranasan din namin, Ama, kailanman hindi mo kami iniwan, hindi pinabayaan man. Katotohanan, O Diyos, mapapalad kami na nakakilala sa inyo, sapagkat kami, Panginoon, ay pinangakuan nyo. Kung kami magtatapat sa inyo sa ikapot sa mga handog, sinabi niyo po, Panginoon, kami pagpapalain, O Diyos, ang dadalhin ko na sagana, at iingatan mo ang lahat ng aming kabuhayan. Alisin mo ang mga nananakmal, sakit at karamdaman sa aming sambahayan sa pangalan ni Jesus. Ganun din po ang mga pagpapalain mo lahat ng aming mga gawa ng mga kamay, at pagpapalain mo at pagtatagumpayin, O Diyos, ang lahat ng aming hakbangin sa buhay. Salamat sa inyong mga salita na lagi mo po kaming tinutulungan. Ang dalangin namin, Ama, tulungan niyo po kaming maging mga mananagumpay sa bawat gawain namin ito, lalo na po sa paghahandog at sa pag-iingat po sa inyo. Sapagkat ito'y may pangako na napakalawak, napakalaki na pinagkakatiwala mo sa amin. Ama, pagpalain mo ang lahat ng kabuhayan. Pagpalain pa sa ganahin mo, O Diyos, ang lahat ng hanap buhay. Ang lahat ng kayamanan na amin pong natatanggap at bawat sentimo, Lord, dalangin po namin sa pangalan ni Jesus, magagamit ito sa kawalakihan ng dakilang pangalan at sa aming pong kagalangan at kasiyahan ng aming sambahayan. Amang Banal, maraming pong salamat. Pinagpala mo, O Diyos, ang aming mga handog at magagamit ito, Panginoon, sa kaayusan at kalwalakihan, Panginoon, ng mga taong naglilingkod sa inyong pugasan at sa gawain ng ministeryo ng CLC. Panginoon, maraming pong salamat. Ang lahat ng papuri, pagwalhati, parangal at pagsamba ay tanging sa inyo lamang ng dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus at pagtulong at gabay ng Santong Espiritu. Ito po ang dalangin na may pasasalamat. Amen. Amen. Tayo po'y maghandog. Hallelujah. Welcome and announcements. Welcome to Marlon Salvador. Marlon Salvador. Melissa Salvador. Paano po yata ito? Marlon Salvador Jr. At Mary Sofia Salvador. Pamilya po sila. Saan po sila galing? Pinero.
Hindi na sila galing. Okay, welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Next. Wala na tayong bisita, wala tayong first timer, okay? For our birthday silent dance, April 7, Kuya Noli Ali. April 8, Kazumi Kiambao. April 10, Angelita Ramos. Nawawala siya kay Angie. Okay, next, wala na, okay. Isang masigabong parang-parang at awitan ang sa ating mga birthday Ayan. Muli na naman po isasara ang Jollibee, ang McDo, ang Chowking, dahil para daw po walang makapasok. Ang dami naman pupuntahan itong mga birthday celebrants na ito. Okay, for our announcement. Okay, prayer gathering every Wednesday, 6 to 8 p.m. po tayo, face to face and online. Patuloy po dami kayong inaanyayahan pinali po ng Miyerkules. Then after po ng ating worship service, ministry heads and care group leaders meeting. Next. Okay, April 9. Ito po ay gawain ng mga kapastoral. Lahat. Open po ito sa lahat ng Christian churches, sa mga members, sa mga pastoral leaders. Bataan outpouring with Pastor Romel Guevara. Gagawin po ito sa UCCP lang. Ito po ay pagtatalaga ng mga officers ng BACC. Okay, April 27, yung ating pong CBC Family Day. Nulis Farm, Damport, Nalangan City. Doon na po gaganapin ang ating worship service. Dito po sa Nulis Farm. Next. Okay, may ilang minuto pa po tayo natitira, so magkakaroon po tayo ng divided session. Kung saan po yung grupo nyo noon, doon po kayo ulit pumunta. Ano po? Maliban na lang na iba na yung edad. Okay? Yan po. Okay, tapos na, wala na. Okay, tayo po lahat ay tumayo para sa ating pangukas na panalangin. Ama namin Diyos na sa langit, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na amin po narinig sa araw na ito. Nawa Panginoon, ito ay aming may sa buhay, hindi lamang narinig ng aming mga tenga, kundi ito po ay napanim sa aming mga puso. At ito po ay dali namin sa pang-araw-araw naming buhay. Maraming salamat Panginoon dahil sinamahan mo kami sa araw na ito. Tunay na Panginoon na ikaw, ang pag-ibig mo, Diyos, ang siyang bumubuklod sa bawat isa. Dalangin namin Panginoon ang mga diriwang ng karawan sa mga darating na araw, pagpalain mo kanilang mga buhay, at anuman Panginoon ang nais nila, ito ay gawad mo Panginoon ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat din Panginoon sa mga naging bisita namin as a Google family. Patuloy mo po pagpalain yung kanilang mga buhay at ang salitang narinig nila, O Diyos, ito po ay naging pagpapala sa amin. Maraming salamat po, Diyos, at sa lahat ng mga bagay na aming gagawin ngayon at sa mga susunod na araw, ito po ay iyong pagpalain. Patuloy ka po maghari sa buhay ng bawat isa, sa aming mga pamilya, sa aming tahanan, sa aming lalawigan ng Bataan, nagkaroon po ng kapayapaan, at lalo higit, O Diyos, sa aming bansang Pilipinas. At higit sa lahat, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang iyong bayan Israel na patuloy pong tumalima sa iyong mga kausa. Maraming salamat po, Panginoon. Uwi po kami na may galak at pagpapala ng gagawin sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni
Amen.